Hallelujah. So, katong wala pa nakasulat sa inyong prayer request para sa atoang on-site, pwede na mo musulat o palihog lang og hatag dito sa atoang multimedia team. So, welcome nini nga kagabhion sa atoang prayer meeting. On-site and online, welcome nini nga kagabhion. So, niini nga kagabhion atong daygon ang atong buhi nga Dios. Amen. Bago ta mo ato sa mga pag-ampo atong daygon, pasalamatan ang atong buhi nga Dios tungod kay siya ang nagatubag sa ato ang mga pag-ampo. So nini kagabhion gihangyo na ko ang tanan sa pagpanindog. Let's sing for joy to the Lord because He alone our strength. And let's sing for joy to the Lord because our God answers our prayer. Amen. Hallelujah. Nagadayeg og nagapasalamat gid kami kanimo Ginoo tungod kay ikaw lamang ang among kusog, O God. Oh, hallelujah. You are worthy to be praised. Amen. Hallelujah. Manang bisag unsa man nga situation ang ato ang ginaatubang, naaman ta sa problema, naata sa pagsulay, naata ka sa kalipay, kinahanglan gihapon nga atong daygon ang atong buhi nga Dios. Amen. Tungod kay ang iyang saad tinuod man nga dili gid ta niya pasagdan ug dili ta niya biyaan. Naagid siya kanunay sa matag usa nato ka kinabuhi. Tungod kay kitang tanan nga iyahang linuwas nabilong na sa Ginoo. Amen. Hallelujah. So niini nga kagabhion as we sing this song, ing na ang Dios, Lord, we belong to you.
and I am yours, O God. Oh, hallelujah. We worship your holy name, O God. Here I stand forever in your mighty hand, living with your promise,
Spirit, your words, your truth, hear my cry, my deep desire to know you more. In your hand, I will lift my hands to the yes, Lord. We'll lift our hands to you, Jesus. We'll lift your name, oh Jesus. I long to love you with all I am. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows I long to love you with all I am. I belong to you. I belong to you. I belong to you. Oh, we belong to you, Jesus. Hallelujah. Yes, oh God. We belong to you, Jesus. Ang among kinabuhi, kanimo lamang Ginoo. Ang among mga pagdaig, kanimo lamang Ginoo. Cause we believe, oh God, ang imong mga saad, Ginoo, tinuod gayud sa matag usa namo ka mga kinabuhi. Og Lord, amo ka nang gisulat sa among mga kasing-kasing. Og amo ka nang ginahuptan sa matag adlaw, oh God. And we believe, oh God, nga ikaw ang Dios nga kanunay naagid ka namo, nakiguban ka namo. Hallelujah! 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 Thank you, Jesus. Salamat, Ginoo, sa tanan. Ang ngayon ka sa among mga pagdaig o pagpasalamat. Amen. Amen. Hallelujah. Atong hatagan og kusog nga palakpak ang atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Pwede na ta mulingkod uban ang presensya sa atong buhi nga Dios. For the announcements, the young members are reminded of their contribution. You may drop it at the offering boxes with your family name indicated. On its 65th founding anniversary, we aim to cope up with a printed celebration souvenir book that includes the event program as well as pictures from the past to present events and activities. Advertising space is made available in the souvenir program book to help cover the costs of the celebration. The Basketball League has already commenced. Games are scheduled every Sunday afternoon. Please be informed that the usage of the church court is every Tuesday and Thursday only, from 6 o'clock to 10 o'clock in the evening. Inviting everyone to enroll in our Sunday school. Classes starts after the first service inside the church sanctuary. Encouraging everyone to join. Have your names listed and pick a date. Walk-in participants are still encouraged to join. To those who are scheduled on May 9 Election Day, each are requested to come in a fixed time slot. Kindly coordinate with the Secretary, Sister Gigi Almosara. We would like to reiterate the submission of Senomar and birth certificate to all who registered for the Kasalan ng Bayan. Kindly hand in your requirements immediately. The following are requested to join the Ways and Means Committee meeting on May 7, 4 p.m. Saturday at the Church Court. Roger May Versosa, Alice Valdivia, Boy and Beling Ayuban, Lynn Lila Naha, Ruby Ana Lagura, Army Mulit, Bing De Ocampo, Mr. and Mrs. Madayag, Rosemary Reyes, Ling Estabilio, Christopher Lanaha. The Civic Action Committee is excited to announce the putting up of a community pantry on May 21. You can help by sharing or donating any goods or old clothes and drop it into the box provided at the church entrance and exit points from May 4 to 18. Kindly indicate your names.
Community Pantry and Operation Tuli Committee would like to remind those who received sponsorship letter. Please return the letters on or before May 18 during the midweek service to Dr. Capuno or drop it in the offering boxes. Mayong gabi sa tanan o gini gagabion padayon ta sa atong buluhaton. Akong part ni nga kagabion maong pagkulik sa tithes and offering o dili ko na lang tason sa pag-challenge sa mahitungod sa tithes tungod kay ang mga katawhan sa Living Temple always ready. Ready nga muhatag sa tithes. Kunya kay ready naman ta muhatag sa tong tithes. Ready na po ta mo claim sa saad sa Ginoo. Kay nagaingon diya sa Philippians 4:19, diha ang iyang saad nga siya mo supply sa tanang natong pagkinahanglan tungod kay atong Dios. Dato sa tanan, kung ay dato di sa kalibutan, mas labaw ang atong Dios gamhanan sa tanan. O ginagabion magampo ta. Balanog mahigugmaon ng mga Dios. Salamat Lord. Ni nga gabion Ginoo. Ikaw mag-bless ini nga tithes and offering o ikaw sa Diyos mag-bless Ginoo sa source of income sa mga katawan. In Jesus' mighty name. Amen. Praise the Lord. Mayang gabi na itong tanan. Kumusta man mga katawhan sa Ginoo? Okay ra kaayo? Pinagi sa tabang sa Dios, pinagi sa grasya sa Ginoo. Tungod kay sa matag adlaw kun sa may ato ang nakabot ug unsa may ato ang nahimo, kini pinagi gyud sa tabang sa Ginoo. Now nini nga gabi usa ta moadto sa nagkadaiya nato nga mga pagkinahanglan atong ipaluna ang atong kaugalingon una sa tanan diha sa pagpaminaw sa pulong sa Dios o tingali usab sa atong makigsunan nga naa sa ilahang matag usa ka panimalay karon diin nagapaminaw sa ilahang mga radio nagasubaybay diha pinagi sa FB atong ipaluna usab ang atong kaugalingon diin ato ang sination sa makausap pa ang pagkagamhanan ug pagkamaayos tong buhi nga Dios. Now nining gabi kung dili lisod alang kanato pwede ta mo balik sa panindog pinagi sa tahod sa pulong sa Ginoo nga di nato karong pagatagaan ug pagtagad dinhi sa Luke chapter 22. Actually ang tibok senaryo nining mao karon nga mensahe sa tibok chapter no, pero ato alang kutloon ang mga pipila ka mga bersikulo nga di nagbahatag usab kanato karon og punto alang sa tuang panagtigom. Luke chapter 22 verses 31 to 32 niya moambak ta sa 60 ngadto sa 61. Alright, ingon ang pulong sa Dios. Simon, Simon, Satan has asked to sift all of you as wheat. But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers. Sa 60 to 61, ingon ang pulong sa Diyos, Peter replied, Man, I don't know what you're talking about. Just as he was speaking, the rooster crowed. The Lord turned and looked straight at Peter. Then Peter remembered the word of the Lord had spoken to him. Before the rooster crows today, you will disown me 3 times. Ang Diyos magapanalangin sa iyahang mga pulong. Salamat kay Ginoo nining gabi sa higayon usab gimuhang gitugot namo. Og nagaduol na sab kami karon diha sa trono sa mga grasya pinagi sa bililhon nga pangalan sa among Ginoong Hesus. Tungod Ginoo kay nagkadaiya daghan ang mga nagkadaiya Ginoo nga mga kabugaton nga buot namong itugyan nimo. Apan una sa tanan Lord buot nami usab kami nga maminaw ug magapatalingog sa imong pagkigsulti kanamo pinagi sa imong pulong ginamit ang imong alagad. Naghangyo mi panalangin ang among igdulungog ang among kasing-kasing
uban usab sa among mga pagkinahanglan. Kini among mapagampo diha nimo uban ang dakong kasiguruhan sa among kinabuhi sa pangalan ni Jesus. Amen. Magalingkod ta uban ang presensya sa atong buhi nga Dios. Sa makosa pa mayong gabi natong tanan. Hallelujah. Now, sa to ang matag usa ka kinabuhi, nasayad ta nga tingali dunay mga ups and down nga nagakahitabo sama sab sa kinabuhi ni sa mga pipila ka mga disipulo o sa mga disipulo ni Ginoong Jesucristo ug usan ini karon nga to ang tagaan o pagtagad ang kinabuhi ni Peter. Si Peter, buta ko nga ato karong hisgutan nga luyo sa iya habang kining gitawag nga pagsulay o down sa iyahang kinabuhi. Pero nahitabo nga luyo ni ining tanan nga mga kasinatian, miabot siya ngadto sa punto sa kinabuhi nga diin nakabaton gyud hinuon og talagsaon nga kalig-on, talagsaon nga gahom nga gikan sa Ginoo. So niini nga gabi ibot na kong isgutan karon ang hulagway o sa kinabuhi ni Peter, Peter's path to power. Ang dalan ni Pedro ngadto sa pagbaton sa gahom gikan sa Ginoo o sa makusganon nga pagpangalagad nganha sa Dios. Now sa whole month nga ato ang emphasis sumala sa programa sa tuwang Senior Pastor nagisgot kini may tungod sa pagpangalagad. Now dili pwede nga magapangalagad ta nga walay gahom gikan sa Ginoo. So gikinahanglan ang gahom gikan sa Dios. But luyo pod sa tuwa mapagpangalagad, daghan ang mga matawag natong pagsulay nga mabot diha sa tuang matag usay kinabuhi. Gani, si Pedro dinhi nahitabo sa diha nga nakig-uban siya sa pipila ka tuig nila pagpakig-uban diha sa Ginoo, ang Ginoong Jesucristo. Miabot gyud sa punto gani mingon pa sa kun atong tan-awon gyud ang tibok senaryo nini, mingon si Pedro nga di tagig kabudhian Ginoo, di tagig ka ilimod Ginoo. Muunong gyud ko nimo ubanan tagig ka bisag asa. Di ba usahay pod madunggan po nato kay ng mga tawo ingunana no nga musaa diha nato pero pag abot unya sa panahon nga nanas kalisod asa naman sila nangawala na. Napakyas kay tong kay tawo lang lagi. Now si Pedro mo pud ni ang nahitabo. Now ato ang masabtan pod karon ang ato ag yung kaugalingon pag-ayo sa diha nga ato apong makita og masabtan pod ang sitwasyon ni Pedro. At the same time, we can identify with his failures and success. Asa siya dapita na failures o asa po siya dapita nga nahimong misaksis sa iyahang kinabuhing espirituhanon. Likewise, ato asab ng kinabuhi, asa tadapita nahimong napakyas sa ato ang pagpangalagad nga sa Ginoo, unya asa po tadapita karon nga nahimong misaksis diin luyo ni ining tanan nga mga panghitabo sa atong kinabuhi. Unya dili lang kay si Pedro makita nato dito nga siya dunay pagkahitabo nga pagbudhi nga tukang Jesucristo, miabot sab sa punto nga ang tibuok mga katawha o Israel kining disciples sa Ginoo, miabot kanila ang malisod nga panahon alang kanila. Nganuman adunay mga rason. Una, Jesus had told them of his coming suffering in verse 15 kung nato na sa mabasa. Dunay pag-antos nga ilahang sa gubangon. Ikaduha, he had just revealed his betrayal by one of them. Sa diha nga nangaon ba dito sila unya pagkatapos gisulti ni Jesus nga sa tinuod lang dunay pag-antos nga inyuhang sa gubangon unya gawas ni ana dunay gyud puy mobudhi ninyo nganhi kanako no unya pagkatapos ingon po siya he had told Peter that he would attack by Satan ingon pa niya ikaw draw so tayanta ka nga gamiton gyud ka unya na Satanas or muatake gyud Satanas nimo. Apa natong tan-awon karon what changed this denying disciple into a dynamic Christian? Tanaw na to karon kung unsa ang mga nakahatag og kausaban ba silang kinabuhi luyo sa maong mga pagsulay nga nahimo silang gitawag og dynamic Christian. Mainiton, may sugon kanang gitawag bitaw diya sa buhat nga alive, alert, awake, enthusiastic. Ani ba karon ang mga Kristiyanon? Si Pastor John Raman. Ang uban mo ra magluya man. Okay. So, madasigon, mainiton, mapadayunon nga nagapangalagad nga sa Ginoo. Now, there are three things we'll learn about Peter's life. Niining mao nga sitwasyon. Number one, in verse 32, nagingon dinhi, but I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. So, una nga punto nga to makita dinhi the prayer of Christ for Peter.
Hinduta dahil, no? Si Jesus nito higayuna, nga to sa mga disipulo, doon ay mga pag-ampo. Samagot po sa mga pastor, nag-ampo po nga to sa mga membro. Ampo lang kapag ka, mga membro, nag-ampo po sa mga pastor, no? Nindluman ako sa Nanay Thompson, I think, second to the last, nga pag-anhin niya din sa Davao, naghimo og convention o conference, ngun pa niya, doon na daw siya nabati sa iyang kaugalingon, nga ihang gipadayag na itong higayuna, nga panahon daw nga mubati siya og kining gitawag nga kadasig, kaisog sa pagpadayon sa pagpangalagad diha sa Ginoo, pagpadayag sa pulong sa Dios. Iyang nabati nga somebody o daghan ang nag-ampo kaniya, nagpaluyo sa pag-ampo kaniya. Pero doon na po yung mga panahon po nga iyang bation nga luya kay siya, laay kay iyang kinabuhi. Unya iya dayong gingon nga murag wa na ginag-ampo tingali nako. Mura po yung nana po, no? Kitungod kay nga ato magong kinabuhi ingon nga Kristohanon ang ato agyod nga mga pagampo. Now, tungod ani si Jesus nagampo nga to kang Peter. Unya ingon pa nito, the Lord was concerned for Peter's when he was tempted. So doon na mga paglantaw ni Jesus nga to kang Pedro, nga posible si Pedro matintal gyud. Tungod niya na gipaluyuhan niya og mga pagampo. Concern kayo ang atong Ginoo nga to kang Peter. Gani ingon pa sa verse 31, Satan has desired to have thee. No, atakihon gyud ka. Okay? Niabot pa po sa inyong kinabuhi nga dunay pag-atake ni Satanas sa inyong kinabuhi. Simple of course, ingon nga mga anak sa Ginoo hinumduman ginato ni kanunay. Kung naning kamot nga maduol kanunay diha sa Ginoo sa pagpangalagad nga mainiton hinumdumi pod si Satanas ning kamot pagbira nimo. Unya iyahagig kang kanabang hasulon sa imuhang kinabuhi. Pero salamat kay matod pa dinhi dunay pag-ampo ni Jesus ngadto kang Pedro. Ug unsa kini mapag-ampo niya? Nag-ampo ko kanimo Pedro nga ang imong pagtuo dili gyud mawala gikan nimo. Hallelujah. So igsuon ko sa Dios, nagpasalamat ta diha sa Ginoo nga ang atong Dios concern alang ni adtong o naga-care siya alang ni adtong mga katawhan nga diin ilabi ni gyud na nasugamak diha sa mga o gipalibutan sa mga tentasyon. Dunay mga pagsulay, dunay mga pagtintal nga mabuti kanato apan ang Ginoo nangandoy gyud di ay sa tuwa nga dili gyud mawala ang atong pagtuo o pagsalig ngadto kaniya. Gani gipamatud-an tingali dito sa Gethsemane, no, sa last niya gyud nga prayer kauban sa mga disipulo, mo gyud mapag-ampo nga ang iyang mga disipulo unta dili mahimong mahitumpawak ngadto sa panulay. Diin makita nga ang Dios naghatag og pagtagad. Ug gani ang atong Ginoo hangtod karon human sa iyang gihimo nga kadaugan sa pagtubos diha nato, siya naga-intercede alang kanato mga igsoon ko sa Dios didto sa langit. Nga sa panahon nga doon na tayo mga panginahanglan, unya sa diha nga muduol ta ngadto kaniya, sa diha nga mogamit ta sa ngalan ni Jesus, kini nga ngalan anaa andam kanunay naghatag og pagtagad diha sa atong matag usa ka kinabuhi. Hallelujah. Muna nga dili gid ta di ay mahimong mapasagdan sa Ginoo. Now, ang sitwasyon o hitabo tingali ni Pedro mo ni siya, Peter lost this battle with temptation. Mabot man po tingali po sa itong kinabuhi, di ba? Doon ay mga tentasyon ko sa pilita. May sugamakta sa mga pagtintal. Pero sa kinabuhi ni Pedro, napildi man siya sa maong tentasyon tingali ngadto kaniya, but his faith didn't fail. Wala gyud mawala kaniya ang pagtuo diha sa Ginoo. Nagpabilin ang iyang pagtuo pagsalig kaniya sa Dios. Nga naman, tungod kay human ni atong higayuna, matud pa si Jesus nagkomisyon ngadto sa iya. Nga luyo sa mga panghitabo nga miabot ngadto sa iyang kinabuhi, mahimo siyang instrumento alang sa pagpalig-on sa mga katawhan nga diin anaa pod taliwala sa Christ sa ilang kinabuhi. So igsuon ko sa Ginoo, klaro kaayo ang maong sitwasyon nga sa panahon nga dunay mga pagsulay o mga tentasyon nga diin tingali usahay ma-failure man ta, okay? Pero sometimes kana nga mga panghitabo di ay gihimong instrumento gialaw sa Ginoo gitugot sa Dios alang kanato aron nga matag usa kanato giandam sa Ginoo aron gamiton ta usab sa pagdasig
ngadto unya sa uban nga diin mga kaigsunan nga mahimong ato ang ma-encounter sa itong kinabuhi nga mapadasig nato sila sa pagpadayon sa pagpangalaga diha sa Ginoo. Amen. So hulog ra gid gihapon ta sa 8:28 sa Romans, di ba no? Tanang panghitabo gitugot ra gid sa Ginoo ug tanang panghitabo do na ra gid katuyuan diha niya na. And then he became the key spokesman for his Lord. Asa dapita? During sa Pentecost, di ba? Sa diha nga gikunsaran sila, may tungod sa gahom sa balahan nga Espiritu sa nitabo. Mibarog si Pedro, miwali si Pedro nga dunay gahom. Look, luyo sa iyang failure pag denied diha kay Jesus, okay? Sa iyang kapakyasan pero nagpabilin gihapon nga dunay siya pagtuo diha sa Ginoo og nahitabo nga sa diha nga nagpabilin siya nga naghulat diha sa kabuton sa Dios og nagsubay ra sa kabuton sa Ginoo, miabot gyud ang punto nga ang Dios naggamit kaniya sa pinasahi nga paggamit. Nga tungod niya na, dunay pinasahi nga gahom nga mikunsad nga to kang Pedro, nga sa iyang pagbarog taliwala sa makatawhan, sa diha nga misulti siya mitungod sa pulong sa Dios. Oh, hallelujah. 3,000 of souls niya nang higayuna di siya nagigsulti nga naluwas. So igsuon ko sa Ginoo, luyo sa kapakyasan sa tong kinabuhi. Gitugot man sa Dios sa tong kinabuhi og makita po nato diha niya na dunay plano ang Ginoo alang kanato. And then number 2, nag-iskot dinhi nga dili lamang si Jesus concern siya sa mga katawhan nga diin naagi palibutan sa mga tentasyon, particularly kang Pedro, unya nagampo siya ngadto kang Pedro, nagampo siya ngadto sa Dios nga Amahan nga si Pedro malig-on ang iya hagyod nga pagtuo diha sa Ginoo. Mo man usab diha kanato. In verse 60, the precise time of the cocks crowing when Peter filled. Di ba ingon si Pedro, di tagig ka biyaan Jesus ay. Di tagig ka biyaan, di tagig ka pasagdan, di tagig ka ilimod. Magpabilin gid ko nimo, magpakamatay ko alang nimo. Pero ingon ni Jesus, ang sige ingon ni Jesus, ayan na ta dro. Ayan na ta istorya hedro. Sa dili pa mo tutugaok ang manok, ilimod mo ako makatulo. Naitabo ba? Naitabo. Naitabo gyud. So tungod ani ang panahon nga diin sumala sa gitagna ng daan o giprophesy na daan nga muabot gyud nga mutuktugaok gyud ang manok. Nagisigot din the time of this rooster's crowing had been prophesied in verse 34. Kung natong mabasa din ha. Unya pagkatapos niabot gyud sa punto. Now, kining pagtuktugaok sa kining rooster man sunoy no, sunoy. Sa sunoy. Doon ba'y mga pipila ka mga matawag na ito, makuhaan na ito o pagtulunan diha sa iyahang kinaiyapod, may tungo siya pagtuktugaok. Samtang ko nagapamalandong niini, di ba ang manok, sayo pagkais buntag, tingali mga alas 3 na alas 3 o alas 2, alas 3, alas 2:30, alas 3 na mutuktugaok na ginasiya. Unya, nagpasabot nga sa iyang pagtuktugaok, daw sama da nga gihimo niya ang tahas nga gipahamutang sa Dios sa iyang pagkasunoy nga mutuktugaok siya makadlawon. Di ba mutuktugaok makadlawon no? Una pa kay mo mata ang sunoy sa tuwa ba, ang manok sa tuwa ba? Sila gatuktugaok na kita gahagok pa. Okay? Unya day mo nay mga buluhaton nga ilahang gihimo nga sumala pud sa Ginoo nga gipahamutang gihimo man sa Dios ang sunoy. Naay katuyuan ra gid gihapon. And then sa iyang paghibo, sa iyang pagtuktugaok, sa iyang pagpadayag, niini, he does that work without praise. Gihimo niya ni nga walay pag-unsa nga daygon siya, unay tao nga mudayeg sa iya ha. Mapasidunggan siya wala. Basta kay gihimo lang gid niya ang iyang tahas. Unya, he awakens sleepers. Moto nga kung umagad nagplano tang mubalay dito sa mua sa busaon, murag nausap ang unahuna. Kay pag usa kay gayon nga nakatulog siya dito, pagkakadlawon piting saba sa mga manok siya tutugaok. Di ba na sila gusog kasaba, pastor? Saba. So gusog silom. Aw di yung ko dito kas bukid balay. Dili sa busaon kay sabaan kay der gawas pa sa mga manok, napay mga iro nga hilabi ang saba ug daay magkisaw-kisaw. So, pero kining maong mga manok tanawa ra gud, makamatagi ka sa ilang kasaba, no? Makamatay ka silang kasaba. Og sa ilang pagkasaba sa ilang gihimo day.
He is a proclaimer of good news. Sa ilang pagtutugaok, sa ilang pagsaba-saba, igsuon ko sa Ginoo, gawas ka nagpasalamat na sila sa Ginoo, nagpadayag na na sila sa usa ka maayong balita. Unsa man usa ka maayong balita? Nga matag usa ka nato matag adlaw, matag kadlawon, matag buntag gidugtungan pa sa Ginoo ang atong kinabuhi. Hallelujah. Unya sa diha nga kita makamatapod, makadungog sa syaok sa manok, sa tugtugaok sa manok, may kamuta ay salamat po day Lord. Buhi pa po day ko. Nadungagan na po akong kinabuhi. Hallelujah. So nagapadayag sila mahitungod sa maayong balita. Mousap ang mga anak sa Ginoo. Nagapadayag kita kanunay sa maayong balita. And then he never gets bored with the same routine. Wala gid sila kapuli. Kada adlaw sa ilahang kinabuhi mao gina, maundang lang kung maihaw sila. So igsuon ko sa Ginoo sa tong kinabuhi, wa pa mo puli sa inyohang kinabuhi matag adlaw. Wala pa mo puli sa inyong kinabuhi sa panahon nga sama niini matag Miyerkules niya ta nagampo, nya nagpuasa pagyud. Igsuon ko sa Ginoo ang tahas nga gipahaluna diha sa Dios ato ang kinabuhi sa pagpadayag sa iyang pagkamaayo o kini atong himuon pinaagi gayud sa tabang sa Ginoo uban sa iyang grasya nga diin pagpakita kini kanato nga ang Dios matinud-anon gayud diha sa atong kinabuhi. Now nganong gihimo kini sa Dios? God used this particular rooster to bring Peter to repentance. Makahinumdum siya. Wow, unsa man? Adunay duha ka punto din nga di na kong gisulat baka diha. Nganong gihimo kini? Nga ingon ni Jesus, draw sa tinuod lang sa dili pa mo tuktugaok ang manok, ilimod mo ako makatulo. And his timely crowing reminded Peter of his promise to Jesus. Usa gingon ni Pedro, Lord, dili gid ko mubiya nimo. Lord, andam gyud ko muunong nimo. Grabing saad ni Pedro, no? Ikaw igsoon, kay mo na ba pugkag saad sa Ginoo? Dunay mga panahon tingali disong kinabuhi, di ba? Nindot kay pagbati nato sa presensya sa Dios. Inumduman ako lagi noon kini during bitaw sa camp sa mga batanon or sa rally sa mga batanon. Grabing hinila kay panahon nga mag-move gyud ang Holy Spirit. Lord, mga lagad gyud ko nimo, usay mag-abot sipon og luha, mag-abot sa saad nga, Lord, mga lagad. Pag-abot sa panahon dunay mga pagsulay. Nawa ng saad. Usay yung na baya pod mga igsoon, no? Pero igsoon ko sa Dios, dunay mga panghitabo nga alaw sa Ginoo desong kinabuhi aron mahinumduman nato ang atong saad diha niya. Hallelujah. Tingali na kayong taw sa kagayon, Lord, sa tibok na kong kinabuhi, mga lagad gyud ko nimo Ginoo, magpagamit gyud ko nimo Ginoo. Ya panahon nga gamito na, uban na sa pastor. Sunod na ko. Siging sunod, basig niya wa nay panahon. Okay? Pero nagsaad ba ya? Amo nang itugot sa Dios. Kini bitaw laging kana bitawng sa tuang kinabuhis tong pagpangalagan nga sa Ginoo niya panahon nga diin ang Dios ba nagtawag sa tuwa niya mo dili ta. Dunay mga panghitabo nga dili maayo nga tuang may encounter mura pud og kining tutugaok sa manok. May numduman nato nga duna daytay sado sa kagayon diha sa Ginoo. And then, is crowing, ang pagtutugaok sa manok, nag-eskusab kini, nag-remind usab kini kang Peter, may tungo sa promise sa Ginoo nga to kaniya. Bisag ma-failure si Peter, magpabilin nga matinumanon ang Dios sa iyang saad. Mosab diha pod sa tuang kinabuhi. Lastly, mag-igsoon ko sa Dios. Atong tanawon dinhi, sa diha nga napakyas si Pedro, sa verse 61, sa gingon dito. Verse 61. Okay. The Lord turned and looked straight at Peter. Then Peter remembered the word the Lord had spoken to him. Before the rooster crows today, you will disown me 3 times. The Lord's powerful look at Peter. Di ba sa no, mga sabak sa mga bata? Pag makasala gani, di ba ginanimo, yun yan, pag makasala, giingnan talagi ka, pero imong mata, tuwagalan to siya, di ba no? Hinahinay na yung kupustaw ng bata. Nanumdum ko, kung mga bata, ginanako nga, kung dunay mamisita, sa personis, umuadto ta sa balay, mamisita, uban mo, dili gid mo maglakaw-lakaw, og asa mo dapita, ipamutang na mo, diha ra gid mo, o niya kung maglihok-lihok gani mo,
Unya di nagani muhawa ang ako ang mata diha sa inyo ha, nagpasabot dili na maayo inyong gihimo. Nya mo tay lang gitiman-an. Kay ingon ko kung mo himo gyapon mo niya nakatutok ko sa inyo ha, nagpasabot na kasala mo iniguman unya. Latos gyud. So kini ato sa tinanawan day no. Nagdaog ingon pandaw nila nagdadaog come her. Naibot ipasabot ba? Tanawa lagi dro giingnan ta kalagi. Giingnan tagid kalagi. Now, tingali sa pagtan-aw ni Jesus nitong higayuna kay gilibod man gud niya gud tinuod gyud si Jesus. Gani ingon pa gani siya, taka raman mo, o kaila ana. O kaila na, abot kinsa nang tawhana na, tanawa ra. Now, pero ingon na nini, with all that was happening to Jesus, Jesus still cared for Peter. Naghatag yapon gyud og pagtagad. Unya tingali makaingon ta gatong pagtan-aw ni Jesus ngadto kaniya usa ka pagtan-aw nga nagrebuke o kaya kanang pagbati bitaw nga makaluluoy kayo o nasubo tanawa lagi dro pag pumatuod. So si Jesus nitong higayuna siyang tinanawan mura og nakigsulti pinaagi sa iyahang pagtan-aw nga diin true sa kasing-kasing ni Peter nagpahinumdom ang Ginoo nga siya napakyas gyud. So nagpasabot sa iya sa diha nga mitan-aw pud si Peter ngadto kay Jesus ug nag-abot ang ilang tan-awan. Oh, netong higayuna mga igsoon ang kasing-kasing ni Peter. Nadugmok, natunaw, tingali na ulaw, unya mo hinungdan nga mikaratel siya og dagan pagawas. Unya hilabihan gid niyang hilaka. Mayo na lang kay dili sama pud kang Judas nga naghinulsol man tinuod si Judas o tingali nagmahay si Judas nga atong gihimo pero lahi man kay gisulbad man ang gitagaan ni solusyon ang problema nga sa laing problema. Si Pedro grabe niyang paghinulsol. Grabe niyang paghilak, pasaylo ako Ginoo. Pasaylo ako Ginoo. Unya pagkatapos atong makita dinhi mga igsoon nga sa kinabuhi gyud ni Pedro bisan tuod siya napakyas tanawar gud sa tuwa karon nga pagtulunan nga di na tuang makita didto nga luyo sa kapakyasan ni Pedro pero motoy ang angan niya ngadto sa pagkasinati sa gahom gikan sa Ginoo og nahimo siyang usa ka Kristohanon nga dunay talagsaon nga kasibot diha sa pagpangalagad nga sa Ginoo. Now in our conclusion, igsoon ko sa Dios nini nga gabi Peter was down that denying day. Niyan ang higayon na down gid siya. Na down gid siya. Apan butang nga maayo dito, he was not out. Wala siya mo-backslide. Wala siya mawala sa pagpangalaga diha sa Ginoo. Hallelujah. Kanang pagsalabang totally gid ba, no? Wa gid sila mawala diha sa Ginoo. And then the love of Christ will draw him back and give him hope. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Igsuon ko sa Ginoo, dunay mga panahon musugot og sa dili, dunay mga panahon mapakyas ta sa atong kinabuhi, ilabi na sa atong mga saa diha sa Ginoo, sa atong mapagpangalagan nga sa Ginoo. But hinumdumi, ang Dios still love us so much. Nagpabilin siya na higugma diha nato. Og tungod ni ini nga gugma, naghatag kanato og buhing paglaom aron kita makapadayon sa atong pagpangalaga diha sa Ginoo. Og atong makita dito, God met Peter where he was and made him what he ought to be. Asa dapita sa sitwasyon si Pedro, ang Ginoo tuwa, mitagbo kaniya. Ang Ginoo miadto kaniya. Aron ipadayon ang gusto sa Dios diha sa iyahang kinabuhi. Igsuon ko sa Ginoo nini nga gabi, ang Dios usab nagkinahanglan diha kanato musab sa gihapon ang iyang pagahimuon diha kanato asa man ta karon sa tong kinabuhi. Bisan pa napakyas ta ngadto kaniya. Pero igsuon ko sa Dios, atuon ka ni Jesus, naa si Jesus di kanimo. Andam siya mutabang diha nimo aron ipadayon ang iyang gustong buhaton diha sa imong kinabuhi. Alang kanato nga niya karon dinhi niini nga simbahan, nagtukong ang Dios nakigsulti diha kanato. Og sa itong makigsunan nga naapod sa ilahang panimalay, na silang mga radio, na sa FB, nagapakiguban nining atong panagtigom. Igsoon ko sa Ginoo, mabot man ang panahon o doon na may mga panahon tingali nga nangapakyas ta.
Pero ang atong kapakyasan mo kinidalan ngadto sa pagbaton ug gahom gikan sa Dios aron kita magpadayon nga madasigon sa pagpangalagad sa Ginoo. At the same time mahimo ang atong kinabuhi sa mahimo usab nga instrumento alang sa pagpadayon sa pagpangalagad diha sa Dios ug mahimong panalangin diha sa atong kinabuhi ug mo kini siya. Asa man ta sa atong sitwasyon naa andam kanunay ang Ginoo muadto kanato, makig-uban kanato, mutabang kanato aron matuman ang iyang hingpit nga kabubuton diha sa atong kinabuhi. Dinitak na Ginoo sa kagabion kami nagaduol karon diha sa trono sa mga grasya. Among giila o Dios nga diha kanimo nakita ug nadayag ang tanan. Ug walay butang natago. Dunay mga panahon tingali o Dios nga kami napakyas. Apan salamat Lord sa makang Pedro. Sa diha nga magbaton og kasing-kasing nga matinud-anon nga nagabasol o nagahinulsol. Luyo sa mong kapakyasan, naa ang imuhang gugma. Naa ka o Dios aron sa pagtabang ug pag-agak ug pagbangon ug paglig-on kanamo. Salamat o Dios sa mong makaigsunan nga niya karon. Kita nimo ang ilang matag kasing-kasing. Sa may kapakyasan, salamat ikaw ang Dios Gyud nga nagapadayag sa imong pagkamatinud-anon sa imong pagkamigugmaon ug andam sa pagtabang nga tungod ni anak Ginoo unsa man karon ang mga panginahanglan ning imong makanakan. O Diyos ko, pinagi sa pangalan ni Ginoong Hesus, imo Ginong hatagan ug pagtagad. Sulbaro nimo mga problema, ayuhon nimo mga balatian, ihatag nimo Ginoong kasiguruhan, paglaom, kadasik ug pagpadayon sa pagpangalagad diha kanimo. Luyo Ginoo sa nagkadaiya o Dios ka mga pagsulay. Ug salamat kay Ginoo bisan pa usab sa makaigsunan nga na silang panimalay. Nakita nimo Ginoo ang ilahang mga pagkinahanglan usab ilang kasing-kasing. Ginoo kabuta sila. Ug ipasinati ang imuhang gugma. Ipasinati ang imuhang pagkamatinud-anon. Ug ipasinati ang imong pagkamilagroso ug imong pagkagamhanan. In the name of Jesus. Dalaygon kamahan sa walay katapusan. Pusa igsuon ko sa Ginoo. Sinatia ang talagsaong hikap sa Dios nini nga gabi di simong kinabuhi ug ang Ginoo matinud-anon siya sa iyang mga saad diha sa matag usa kanato. Sa pangalan ni Ginoong Hesus, sa pangalan ni Ginoong Hesus. Ang talang magaingon. Amen and amen. Praise God. Palakpakan nato itong buhay nga Dios. Hallelujah. Praise God. The word of the Lord says, if you ask anything in my name, He will do it. So, nining kagabion, aduna kitay unom ka prayer concerns ato kining hiusahan sa mga pag-ampo o hiusaan sa ato ang pagtuo nga ang atong Dios maghimo gyud sa pagtubag sa atong mga pag-ampo. So, join with us. Kamusab nga naa sa panimalay, tabang usab diha sa mga pag-ampo sa ato ang mga prayer concerns. Mag-ampo ta. Hallelujah, hallelujah. Dear Heavenly Father, we come to your throne of grace this evening, lifting up to you our world. I pray, O God, for the successful intervention of the United Nations in the war between Ukraine and Russia in order to achieve peace and stop the war, O God. We also pray, Lord, for all the Christians out there that they will strengthen their faith, especially the Foursquare Church members in Ukraine, and that they will do their responsibility to pray for their situation, O Lord. We pray also, O God, for the protection of Israel from other countries. Pray also, Lord, for China, O God, nga magpabilin silang kalmado, Ginoo, on the issue of the West Philippine Sea. O God, we also lift up to you, Lord, for all Christians that only Jesus will be lifted up, not their denominations, Lord. We pray also, O God, for the solution of global climate change in our country, O God, in our world, in Jesus' name. Hallelujah. We also lift up to you, Lord, our country, Philippines, O God, nga hatagan nimo og wisdom, Ginoo, ang among President, O God, even for the remaining months of his term, O Lord. Salamat, Ginoo, nga mahimong successful ang tanan niya nga mga projects og aduna usab nga mga job opportunities, Ginoo, ang mga Filipino. Aron, Lord, nga kami makarecover, O God, sa among economy, O Lord. Salamat, Ginoo, and that magpadayong
padayon usab Ginoo ang DOH ug IETF ug mga medical frontliners sa paghimo sa nationwide vaccination nga mahimo gyud ning successful Ginoo. Salamat o Lord bisan pa man Lord sa muang national election. We also pray for our election, O God, on Monday, May 9, that there will be peaceful, orderly, and honest election, and that the candidates will be protected by you in Jesus' name, and that the candidates also, O God, and the voters, and even the voting centers, and also the teachers and watchers, so that mahimong successful ang tanan Ginoo ang imong election Lord mahimong successful because imo kaming giprotektaran tanan Ginoo. We pray also for wisdom and guidance for the voters to select righteous leaders or a God-centered leaders, O Lord. Hallelujah. We also pray for the body of Christ. Oh God, mga pastors, mga ministers, that they will be united in fulfilling the mandate of Christ to the church, that they will not be used by the politician and the political issues, O Lord. Hallelujah. And that all believers will be stable in their faith unto you, O God, bisan unsay mga trials nga ma-encounter, magpabilin gayud sa pag-serve sa imuha Ginoo, especially in these last days, O Lord. Hallelujah. Nga magpabilin gayud kaming strong diha kanimo, O Lord. We also lift up, O God, our Foursquare Church in the Philippines. I pray, O Lord, for your guidance, wisdom for the leaders from national level down to the local churches, O Lord. We pray for the success of the different activities on the ongoing Bible Schools Convention nga gihimo karon sa Udyungan. The MDP Ministers Development Program will be held on June 21 to 24 in Davao City. The HLBC Alumni Homecoming on July 20 to 22 in Tibanban, Govgen, O Lord. The National Board meeting on July 28 to 26 to 29. The Tagum City Foursquare National in Tagum City. The National Foursquare Convention on October 25 to 28 in Dagupan, Pangasinan. Lord, kining tanan nga mga activities, O God, this will not be successful without your help. Busa karon pa lang daan Ginoo, amo na kining giunahan sa mga pag-ampo, tungod kay nasayod kami nga ang mga pag-ampo aduna kay dakong kahimuan. Busa Ginoo, among gitugyan diha kanimo ang tanan nga mga activities sa among Foursquare churches nga mahimo gayud kaning successful, and that mahimong materialize unya imong i-provide ang tanan Ginoo nga mga pagkinahanglan, O Lord, both material, financial, physical, and above all spiritual, O God. Thank you, Lord, for you will do great and mighty things in these activities, O Lord. Hallelujah. Lastly, O God, we lift up to you our church, the Living Temple. I also lift up to you, Lord, nga ang salamat nga ang tanan namong mga prayer ministry nga ginahimo Ginoo, mahimo gayud kaning successful, and that amazing things will be happen in our church Ginoo. Tungod kay adunay mga faithful nga mga members nga nagpadayon diha sa mga pag-ampo. Salamat Ginoo sa imong special favor sa imong mga kanakan nga nagmatinud-anon gayud diha sa mga pag-ampo, O God. I pray for wisdom and guidance for the different committees of our activities in our 65th founding anniversary celebration. Salamat Ginoo nga imo silang tabangan ang tanan Ginoo nga mga committees, O God, nga mahimo gayud Ginoo nga ang tanan nila nga mga plano hangtod sa implementation. Salamat, O God, nga ikaw gayud magatabang ngadto kanila. I pray for the provision of the ongoing project in our church, O Lord. Salamat Ginoo nga ikaw mag-supply niini. And that, Lord, magpabilin gayud kaming tanan Ginoo nga stable spiritually, O God. Hallelujah. Thank you, Lord, for the success sa tanan namo Ginoo nga mga activities nga umaabot sa amo ang simbahan Ginoo. Thank you, Lord, for the answer of our prayers in Jesus' name. Amen and amen.
Okay, we have our online and on-site. I will request the tanan nga mga kalalakinhan will pray sa set A and then ang mga babae sa set B. 2 pages. Okay, so shall we pray? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa imong pagtubag sa among mga pag-ampo. Nakita nimo Ginoo ang tanan nga nanginahanglan. Salamat o Dios nga imong i-honor ang pagtuo sa imong mga kaanakan. In Jesus name. Amen and amen. Praise God. Mayang gabi kanatong tanan. Tapos na ta. Pero akong gihangyo ang siguro mga ministers and mga leaders. If you could join us ato dito sa to. Province gymnasium. Yeah. And just to support our sister. I don't want to be issued, but ang uban nga mga iglesia nag-declare sila nga doon na sila gisuportahan nga kandidato mga usa sa mga iglesia dire. Basta kamo na lang musulti kung saan sa nga iglesia. Dili gani membro ang ilang gisuportahan. Kita atong membro dinhi. And we're not just Israel. We're just in Egypt and praying, Lord, send forth somebody. Niya karon dunay usa nga mudagan nga murag Hudiyo, Israel sama nato. Kung ibutang nimo si Moses, o ibutang nimo si kinsane, si Paraon. Kung ikaw Israel, kinsa may imong suportahan? Kinsa man imong tumanon, si Moses nga Hudiyo o si Paraon nga Ehiptohanon? Maayo man gyud pod siguro kung si Paraon kay daghan man pagkaon dito sa Ehipto. Daghan kwarta dito sa Ehipto, pero dili man nato sila kadugo. Dito ito mo suporta sa atong kadugo, mga Hudiyo. Just like that. I'm not endorsing, but I just want to remind. It's just a remind. And dili na ito pwede i-force ang tao kung kinsa gid ang ilang butuhan. But sa ako lang, it's just a remind. Murabag nag-apos ta. Kaya nga naman, kita mga pastor sa Foursquare, we are not allowed to campaign. Bawal gid na siya, and we will not use our church. Sa uban manggod, pero nagkataon manggod nga naara manggod diri sa tuang simbahan. Ngano ba manggod o marigi nga na ba? But if you cannot vote them, just pray.
Doon ay usa ka pastor pod nga gi-interview. Pag-interview sa iya ha, kung dili ka ganahan sa kandidato, ayaw na lang pog dauta. Iampo na lang siya. The same sa ato din eh. If you feel not voting them, ayaw na pagdaghan ng istorya. Just pray for them. Amen? So, this is just a reminder, but we're not endorsing because it's not our right to endorse anybody. But what we need is just, we've been praying for so many years. Lord, raise up godly leaders. They might not be good as we desire, as we think, but at least they receive the righteousness of God. We did not think about kinsa naghatag og righteousness. It's the righteousness of God. So, just like that, kagahapon dito mi sa Cumbal Province, doon ay usa ka kandidato dito, magtiayon sila, isang mudagan pagka-gobernador. Unya ang congressman, nag-amin pag-gids ko, mura mo bishop, mura kong obispo ba, nag-aminan o congressman. Ano, nindot ang iyang pagkasulti. Iyan siya nga, I'm not here to ask your support, but I'm here because I just want to let everyone know I'm willing to help. Maraging ana, just simple as that. So, maraging ana lang po, we're not just endorsing anybody, even people in the church, but we've been praying for so many years that even it's my declaration, if you remember, ang mga dagko nga mga negosyante gikan sa Living Temple. Ang mugunid sa mga gamhanan gikan sa Living Temple. It's our prayer. So, thank you so much for that. It's just a reminder, it's not an endorsement. I did not say any name. But it's just, kung sa man. Murabag, maisog lang po tagamay tungod kay, murabag makaingon ko ba nga doon ay usak ka iglesia, there is tagom nga nag-declare na nga mo support. Nga dili gani membro nila. Nga kita, membro na ito, dere. Nga nung di maginato, suportahan nga membro man nato. Pero mo lagi gihapon, we are not forcing. So, salamat kaayo nga ang ato lang dito mga pagampo. Let's all stand, please. Oh, praise God. Salamat, Pastor Lloyd, sa mensahe. I was so blessed, actually. Nga doon ay mga panahon sa kinabuhi nato nga ang mga panghitabo mo remind sa tua nga murag nalayo ta ba. Bisag manok di ay mo remind. Ambot lang ka na ni kaon ka niya nabukugan ka ba? Mo remind ka na siya, hala nabukog ko. At tanawa lagi kay sige ra mo istorya god na. Murag ba? So murag daghan mga panghitabo sa atong kinabuhi. With just not knowing, it's just a reminder of God just to let everyone be informed that we need to serve the Lord. Amen? Hallelujah. Dalagod ang Diyos sa walay katapusan. Dungog og himay. Ato nga ito na. Dungog og himay sa langit og sa yuta ang tanan o Diyos kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma na walay katapusan. O Diyos, awiton ko ang gugma mo. Ginoong Diyos, Ginoong Diyos, mahibang paon sa tanan. Tapos kang kay
pulong, yung magipahimutang sa mong kasing-kasing karon. We just thank you, Lord God, for that. That you have reminded everyone, Lord, even, Lord God, anything in the world, ginagamit ni mo just for us to be reminded na wala na kami sa insaktong dagan sa mong kinabuhi. And we thank you so much, Lord, nga kung ma-remind na kami, it doesn't mean, Lord, that you rejected us. It's just, Lord, you're reminding us, Lord. Thank you so much, Lord, sa mga panghitabo sa mong kinabuhi nga nag-remind ay Ginoo, nagagamit kag bisag unsang imong creation for us to be reminded. And thank you so much, Lord, for that. Oh God, thank you for your love and concern for each one. Nga bisag magkamali kami, we failed, but you love us, Lord. Thank you. Oh, bisan karon gabi tungod kay gihigugma nimo kami, gitubag nimo ang among mga paghangyo, diya mga pag-ampo o Dios, mga pagmagamuyo. Salamat kaayo. Nga bisan po Dios magapamauli kami, kuyogi ang imo makanakan sa tag-satag sa laga panimalay, that everyone, Lord, will arrive their respective homes safe and sound. Even for those who join with us, Lord, through live streaming, I just pray, Father God, for everyone who joined, may your blessing be upon them. Oh, we thank you, Lord, tanan dungog himaya, mga pagpasalamat alang kanimo ang tanan. Mao kini nga among mga pag-ampo sang ngalan ni Kristo Jesus nga among Dios ug manluluwas ug tanan magaingon. Amen. Palakpakan nato nga atong buhay nga Dios. Mayong gabi kanatong tanan. God bless us all.